Ang amoy ng pomada at pinong buhok na nagkalat sa sahig ang bumubuo sa mundo ni Mang Gusting. Sa loob ng kanyang maliit na barbershop, na halos kasinlaki lang ng isang banyo, ang bawat gunting na kanyang hawak ay tila may sariling buhay. Ang tunog ng bawat paggupit, ng trimmer, at ang paghampas ng pamaypay ay musika sa kanyang tenga. Araw-araw, ganito ang kanyang buhay. Payak, simple, ngunit may kasiyahan. Isang mainit na hapon habang abala si Mang Gusting sa pag-aayos ng bigote ni Mang Temyong, isang anino ang humarang sa pintuan. Napansin nito ang matanda, payat na figura, halos balat na lang at buto. Ang kanyang damit ay punit-punit, halos hindi na makilala ang orihinal na kulay. Ang kanyang buhok ay mahaba, kulay abo, at gusot, parang pugad ng ibon. Ang kanyang balbas ay bumaba hanggang dibdib, puno ng dumi at alikabok. Ang mga mata niya, bagaman malabo, ay may bakas ng matinding pagod at lungkot. "Mang Gusting, sino naman yan?" tanong ni Mang Temyong, bahagyang nagulat. "Hayaan mo na, Mang Temyong, baka naghahanap lang ng makakain," mahinahong sagot ni Mang Gusting, habang maingat na pinupunasan ang labi ng kanyang customer. Ngunit hindi umalis ang matanda. Naupo siya sa isang lumang bangko sa labas, tahimik, parang isang estatwa. Ang init ng araw ay tila hindi niya alintana. Ang kanyang paghinga ay mababaw, halos hindi marinig. Ang kanyang pagiging tahimik ang mas nagpakaba kay Mang Gusting. Hindi ito karaniwang pulubi na humihingi ng limos. May kakaiba sa kanya. Nang matapos si Mang Gusting kay Mang Temyong, agad siyang lumabas. Bit-bit niya ang isang basong tubig at isang piraso ng tinapay na may palaman. Dahan-dahan siyang lumapit sa matanda. "Tatay, gusto mo?" Malumanay niyang tanong. Iniabot ang tinapay. Ang matanda ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo kay Mang Gusting. May uhaw sa kanyang tingin. Kinuha niya ang tinapay at tubig na tila ba ang mga ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Nagsimula siyang kumain dahan-dahan. Bawat kagat ay tila pinapahalagahan. Kitang-kita sa matanda kung gaano ito kabilis ngumuya at lumunok habang nilalasap ang simpleng pagkain. "Maraming salamat, anak," halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay garalgal. "Wala po yun, tatay. Gutom lang kayo," sabi ni Mang Gusting. "Gusto nyo, gupitan ko po kayo ng buhok? Libre lang po. Ang haba na kasi ng buhok nyo, pati ng bigote." Nagulat ang matanda, nag-alinlangan. Ngunit ang pagod at bigat sa kanyang katawan ay tila nagtulak sa kanya upang sumunod. Dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa barbershop. Ang amoy ng alikabok at lupa ay tila sumama sa kanya. "Dito po kayo, tatay," sabi ni Mang Gusting, itinuro ang silya. Umupo ang matanda, ang kanyang mga mata ay tumingin sa salamin, ngunit walang nakakita sa kanyang mga mata maliban sa pagod. Hindi niya nakilala ang kanyang sarili. "Nako, ang haba na po ng buhok niyo, tatay. Pati na ng balbas niyo," sabi ni Mang Gusting, abang inihahanda ang kanyang mga gamit, ang gunting, suklay, at ang lumang labaha. Ang tunog ng mga gamit ay lumikha ng kakaibang katahimikan sa loob ng maliit na espasyo. Sinimula ni Mang Gusting ang paggupit, dahan-dahan, maingat, tila ba naglilok ng isang obra maestra. Ang bawat hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila nagtatanggal ng bigat sa balikat ng matanda. Ang kanyang buhok na dating pugad ng alikabok at dumi ay unti-unting nagiging malinis at maayos. Ang kanyang balbas ay inayos din, pinutulan at ginawang presentable. Habang ginugupitan siya, napansin ni Mang Gusting ang matandang lalaki. Ang kanyang mga kamay ay may bakas ng matinding paggawa, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi magaspang. Ang kanyang balat ay may mga kulubot, ngunit may bakas ng isang dating maayos na pamumuhay. Ang kanyang mga kuko ay malinis, bagaman may kaunting dumi sa ilalim. May kakaiba. Hindi ito ang karaniwang itsura ng isang pulubi.
Ano po ang pangalan niyo, tatay? Tanong ni Manggusting habang maingat na inilalagay ang mainit na tuwalya sa mukha ng matanda. Nag-isip ang matanda, ang kanyang noo ay kumunot, ang kanyang bibig ay dahan-dahang bumuka. Ako? Ako si... Ngunit hindi niya matandaan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito. Hindi ko maintindihan, anak, hindi ko matandaan ang pangalan ko. Isang malalim na buntong hiningang lumabas sa kanyang bibig. Napaawang ang labi ni Manggusting. Alzheimer's? Dementia? Naawa siya lalo sa matanda. Hindi lang ito pulubi, kundi isang taong nawawala sa sarili. Nang matapos ang paggupit, tiningnan ni Manggusting ang kanyang ginawa. Ang matanda na dating halos hindi makilala ay unti-unting nagkaroon ng anyo. Ang kanyang mga mata ay tila mas maliwanag. Ang kanyang muka ay hindi na ganoong pagod tingnan. Ayos po ba, tatay? Tanong ni Manggusting. Tiningnan ng matanda ang kanyang sarili sa salamin. Isang mahinang paghinga ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Tila ba ngayon lang niya nakilala ang kanyang sarili? Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting pagkabigla. Sino ka? Tanong niya. Hindi kay Manggusting, kundi sa kanyang refleksyon sa salamin. Napangiti si Manggusting. Kayo po yan, tatay. Ang dami lang po kasing dumi sa buhok nyo. Bigla, tila may nag-flashback sa isipan ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang bakas ng pagkilala. Hindi niya pa rin matandaan ang kanyang pangalan, ngunit tila may nagbalik sa kanyang alaala. Ang galing mo, anak, sabi ng matanda, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Maraming salamat, ha? Walang anuman po, tatay. Gusto niyo po bang kumain ulit? Tanong ni Manggusting. Hindi na, anak. Busog pa ako. Sagot ng matanda. Salamat sa iyo, ha? Tumayo ang matanda, naglakad siya patungo sa pintuan, ngunit bago siya lumabas, lumingon siya kay Manggusting. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang uri ng pasalamat na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Salamat, Gusting, sabi ng matanda, at ang pangalang iyon ay tila may kahulugan. Nagulat si Manggusting. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Hindi ko naman sinabi sa kanya. Umalis ang matanda, naglalakad ng dahan-dahan, ngunit may kaunting pag-asa sa bawat hakbang. Tiningnan siya ni Manggusting hanggang sa mawala siya sa paningin. Kinabukasan, habang nag-aayos si Manggusting ng kanyang mga gamit, may naglapag ng isang pahayagan sa kanyang counter, isang customer. Manggusting, nabasa mo na ba to? Tanong ng customer. Kinuha ni Manggusting ang pahayagan. Ang headline ay malaki. Halos sumakop sa buong pahina. Nawawalang bilyonaryo, Mr. Santos, hinahanap pa rin. Tiningnan ni Manggusting ang larawan, isang matandang lalaki, nakasuot ng mamahaling suit, ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang balbas ay trim. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng talino, ngunit ang mga mata na iyon ay pamilyar. Ang kanyang ilong, ang hugis ng kanyang muka, ang kanyang mga labi. Ang matandang lalaki na ginupitan niya kahapon. Ang matandang lalaki na hindi matandaan ang kanyang pangalan. Si Mr. Santos, ang nawawalang bilyonaryo. Nanginginig ang mga kamay ni Manggusting. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi siya makapaniwala. Ang taong pinakain niya, ginupitan at kinausap ay isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Agad na tinawagan ni Manggusting ang numero sa pahayagan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hello? Ito po ba ang Pamilya Santos? Opo. Sino po ito? Ang sagot ng isang babae. Ang boses ay may bakas ng pag-asa at pagkabigo. Ako po si Manggusting. Isa po akong barbero. Sa taga Quiapo po ako, sabi ni Manggusting.
Yung matandang hinahanap niyo po, nakita ko po siya kahapon. Isang saglit ng katahimikan pagkatapos ng isang mahinang pag-uusap ay may narinig siya sa kabilang linya. Talaga po? Nasaan po siya? Maayos po bang kalagayan niya? Sunod-sunod na tanong ng babae. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ikwinento ni Manggusting ang lahat. Ang pagdating ng matanda, ang kanyang pagiging payat, ang kanyang pagkalimot, ang kanyang paggupit, ang kanyang pag-alis, ang bawat detalye, ang bawat tunog. Maraming salamat po, Manggusting. Sabi ng babae, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pupunta na po kami ngayon dyan. Hintayin niyo po kami. Nanginginig ang mga kamay ni Manggusting habang ibinababa ang telepono. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay nagbukas ng isang pinto na hindi niya inaasahan. Makalipas ang ilang oras, isang convoy ng mga itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang barbershop. Lumabas ang 3 tao, 2 lalaki at isang babae. Lahat sila ay nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanilang mga muka ay may bakas ng pag-aalala at pagod, ngunit mayroon din silang pag-asa sa kanilang mga mata. Kayo po ba si Manggusting? Tanong ng babae. Natanging si Miss Andrea Santos, ang panganay na anak ni Mr. Santos. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may otoridad. Opo, ako nga po. Sagot ni Manggusting, bahagyang nahihiya. Maraming salamat po sa pagtawag. Sabi ni Miss Andrea, ang kanyang mga mata ay may luha. Tatay po namin yun. Matagal na po namin siyang hinahanap. Wala po yun, ma'am. Naaawa lang po ako. Sagot ni Manggusting. Hindi po, Manggusting. Hindi lang po awa ang ginawa niyo. Binigyan niyo po siya ng dignidad. Binigyan niyo po siya ng pag-asa. Sabi ni Mr. Richard Santos, ang pangalawang anak. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. May ideya po ba kayo kung saan siya pupunta? Tanong ni Mr. Robert Santos, ang bunso. Wala po, sir. Basta po umalis lang po siya pagkatapos kong gupitan. Sagot ni Manggusting. Kung gayon po, Manggusting, gusto po sana naming magpasalamat ng personal. Gusto po sana namin bigyan kayo ng pabuya. Sabi ni Miss Andrea. Pabuya po? Nako, wag na po, ma'am. Ginawa ko lang naman po ang dapat. Tanggi ni Manggusting. Manggusting, hindi po ito usapan ng pabuya lang. Ito po ay usapan ng pasalamat. Ang tatay po namin, nawawala na po sa sarili dahil sa katandaan. Matagal na po namin siyang hinahanap. Halos mawalan na nga po kami ng pag-asa. Paliwanag ni Miss Andrea. Ang ginawa niyo po ay hindi kayang tumbasan ng pera. Ngunit sa kabila ng pagtanggi ni Manggusting, ipinilit ng mga Santos ang kanilang pasasalamat. Ilang araw pagkatapos ng kanilang pagbisita, isang bank check ang dumating sa pangalan ni Manggusting. Ang halaga ay sapat upang baguhin ang kanyang buhay. At higit pa, isang malaking halaga. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang tseke. Hindi niya akalain na ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay magbubunga ng ganito kalaki. Manggusting, ang laki ng halaga. Sabi ni Aling Cecil, ang kanyang kapitbahay, nang makita ang tseke. Ano ang gagawin mo dyan? Hindi ko pa po alam, Aling Nena. Hindi ko naman to inaasahan. Sagot ni Manggusting. Ngunit hindi pa doon natapos ang kabutihan ng pamilya Santos. Isang linggo pagkatapos matanggap ang tseke, muling bumalik si Miss Andrea Santos. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama siyang arkitekto at inhinyero. Manggusting, gusto po sana naming ipagpatayo kayo ng bagong barbershop. Sabi ni Miss Andrea, isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Napaawang ang labi ni Manggusting. Po? Bagong barbershop? Opo, isang malaki at modernong barbershop gawa sa bato. May aircon, may magagandang upuan, lahat ng kailangan nyo, ilalagay po namin. Paliwanag ni Miss Andrea. Ito po ay simbolo ng aming pasalamat. Hindi lang po ito negosyo, Manggusting.
Ito po ay isang alaala ng kabutihan nyo sa tatay namin. Hindi makapagsalita si Mang Gusting. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Isang simpleng barbero na namuhay ng payak ay binigyan ng ganitong kalaking biyaya. Ang lumang barbershop ni Mang Gusting ay giniba. Ang tunog ng lagitik ng mga lumang kahoy at kalansing ng mga bakal ay nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong kabanata. Sa loob ng isang buwan, isang bagong istruktura ang tumayo sa lugar nito. Isang malaking barbershop gawa sa makintab na bato na may malaking bintana. Ang loob ay maluwag, may 5 upuan. Bawat isa ay bago at komportable. May aircon, malinis na palikuran at isang maliit na lugar para sa kapehan at tsaa. Ang pangalan sa itaas ng pintuan ay Barbershop ni Mang Gusting. Ang pagbubukas ng bagong barbershop ay isang malaking kaganapan. Dumalo ang pamilya Santos kasama ang kanilang mga kaibigan at negosyante. Ang lokal na komunidad ay naroon din, nagbubunyi. Ang tunog ng palakpakan at ang hiyawan ay bumalo sa buong lugar. Mang Gusting, ito po ay para sa inyo, sabi ni Miss Andrea habang iniabot ang isang malaking susi. Sana po ay maging masaya kayo dito. Maraming salamat po, Ma'am Andrea. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan, sabi ni Mang Gusting. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kabutihan niyo po ang aming pasasalamat, Mang Gusting, sagot ni Miss Andrea. Higit pa rito, buwan-buwan ay nakakatanggap si Mang Gusting ng tulong pinansyal mula sa pamilya Santos. Hindi ito para sa kanyang negosyo, kundi para sa kanyang personal na pangangailangan. Isang uri ng scholarship para sa kabutihan. Ang buhay ni Mang Gusting ay nagbago ng drastiko. Mula sa isang simpleng barbero, siya ay naging isang modelo ng kabutihan. Ang kanyang barbershop ay umunlad. Marami siyang customer. Kumuha pa siya ng mga apprentice na kanyang tinuturuan. Ang kanyang mga apprentice ay natuto hindi lang sa paggugupit ng buhok, kundi pati na rin sa pagiging mabuting tao. Mang Gusting, bakit po ba kayo ganoon kabait? Tanong ng isa sa kanyang mga apprentice, isang binatilyo na nagngangalang Carlo. Carlo, ang kabutihan ay hindi dapat hinahanapan ng kapalit, sagot ni Mang Gusting habang maingat na iniaayos ang buhok ng isang customer. Ang bawat tao ay may kakayahang gumawa ng kabutihan. Hindi mo kailangan maging mayaman para gawin yon. Minsan, ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay mas malaki pa sa anumang kayamanan. Ang kwento ni Mang Gusting ay kumalat, naging inspirasyon siya sa marami. Ang kanyang barbershop ay hindi lang isang lugar kung saan ginugupitan ng buhok. Ito ay naging simbolo ng pag-asa at kabutihan at ng pagbabago. Isang araw habang nag-aayos si Mang Gusting ng kanyang mga gamit, may pumasok sa barbershop. Isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay maayos. Ang kanyang balbas ay trim. Nakasuot siya ng malinis na polo shirt. Ang kanyang mga mata ay malinaw, puno ng kulay. Ang kanyang bibig ay mayroong ngiti. Si Mr. Santos. Hindi na siya nawawala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkilala. Mang Gusting, sabi ni Mr. Santos. Ang kanyang boses ay malinaw, hindi nagaralgal. Nagula si Mang Gusting. Mr. Santos, kumusta na po kayo? Masaya ako, Mang Gusting. Napakasaya ko, sagot ni Mr. Santos. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Naku po, Mr. Santos, wala po yun. Masaya po ako na maayos na po kayo, sabi ni Mang Gusting. Hindi, Mang Gusting. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, sabi ni Mr. Santos. Ang paggupit mo sa akin, ang pagbibigay mo ng pagkain, ang pagtawag mo sa anak ko, ang mga bagay na yun ay nagpabalik sa akin. Unti-unti, bumalik ang aking alaala. Ang mga alaala ng aking pamilya, ng aking buhay. Ang kanyang bibig ay naglabas ng isang mahinang halakhak. Napakabait ng mga anak ko at ikaw, Mang Gusting, ikaw ang anghel na nagligtas sa akin. Nako, Mr. Santos,
Hindi po ako anghel. Barbero lang po ako. Sabi ni Mang Gusting, bahagyang nahihiya. Hindi, Mang Gusting. Ikaw ang nagpakita sa akin na may kabutihan pa rin sa mundo. Na kahit mawala ka sa sarili mo, may mga taong handang tumulong ng walang kapalit. Sabi ni Mr. Santos. Alam mo, Mang Gusting, marami akong pera. Maraming kapangyarihan. Ngunit ang mga bagay na yon ay walang silbi kung wala kang puso. Ang kabutihan mo, Mang Gusting, ang pinakamalaking kayamanan. Naupo si Mr. Santos sa isa sa mga upuan. Gusto ko sanang magpagupit ulit, Mang Gusting. Kung hindi nakakaabala. Naku, Mr. Santos, hindi po naman kayo nakakaabala. Maligaya po akong gupitan kayo. Kung gusto nyo po, bumalik lang po kayo dito kapag mahaba na po ang buhok nyo. Sabi ni Mang Gusting, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Habang ginugupitan niya si Mr. Santos, ang tunog ng gunting ay tila musika. Ang tunog ng mga blades at ng trimmer. Ang kumpas ng pamaypay. Ang bawat tunog ay nagpapaalala sa kanya ng isang simpleng buhay at kung paano ito nagbago dahil sa isang gawa ng kabutihan. Alam mo, Mang Gusting, sabi ni Mr. Santos, ang buhay ay parang buhok. Minsan, nagiging gusot, nawawala ng direksyon. Ngunit sa tamang pag-aalaga, sa tamang paggupit, maaayos mo ulit. At ikaw, Mang Gusting, ikaw ang barbero ng buhay. Ikaw ang nag-aayos ng mga gusot. Nakangiti si Mang Gusting. Salamat po, Mr. Santos. Malaking karangalan po ang marinig yan mula sa inyo. Ang araw ay sumikat sa bintana, nagbibigay liwanag sa loob ng barbershop. Ang amoy ng pamada at pinong buhok ay bumalot sa hangin. Ang tunog ng gunting ay patuloy na umalingaw-ngaw. Ito ang mundo ni Mang Gusting. Isang mundo na puno ng pag-asa, ng kabutihan, at ng inspirasyon. Isang mundo na nagpapatunay na ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay kayang magbago ng buhay. Hindi lang ng isang tao, kundi ng maraming tao. Ang bawat gupit ng gunting ay tila nagsasabing, magpatuloy ka, may pag-asa pa. At si Mang Gusting, ang barbero ng buhay, ay patuloy na gugupitin ang buhok at patuloy na magbibigay ng pag-asa sa bawat taong kanyang makakasalubong. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.